Uy, dyan. Bakit naman hanggang dito sa apartment inuuwi mo yung trabaho mo? Kung ako sa'yo, magbihis ka na. Sumama ka sa akin. May bagong bukas na bar, puntahan natin. Sigurado akong masaya doon. Mag-e-enjoy ka. Hindi na. Ikaw na lang muna, JR. Kailangan ko pang pag-aralan tong ebidensya sa mga sunod-sunod na patayan eh. Ayos. Talagang gusto mo agad masolve yan para mapabilis ang promotion mo, no? Hindi naman pare. Nakakabahala na kasi yung halos kada linggo. May mga pinapatay dito sa area natin at sa mga kalapit na lugar. Gusto ko nang mahuli kung sino ba ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero alam mo, sa tingin ko, serial killer yan eh. Posible. Pero pwede ring hindi. Kaya nga tutok ako sa kaso na to para malaman ko kung ano talaga ang totoo. Alam mo namang ako lang ang nagtsatsaga sa kasong to kasi karamihan sa mga kasamahan nating investigator ay sumuko na. Okay, fine. Ikaw ang bahala. Pero teka pare, hindi ka ba talaga sasama sa akin na magbar? Hindi na. Sa susunod na lang siguro. Enjoy ka na lang pare. Sige pare. Ay, oo nga pala. Ikaw na muna ang bahala kay Kiray ha. Teka pare. Hindi ba pwedeng ipaalaga mo muna sa girlfriend mo si Kiray? Alam mo namang allergic ako sa pusa eh. Kau naman pare, busy ang girlfriend ko sa pagre-review. Babalik din naman ako mamaya eh. Sige na, babay na pare. Napailing na lang si Janjan nang tuluyan nang umalis si JR. Nang mag-isa na lang siya, ay muli niyang tinuon ang atensyon sa kanyang laptop kung saan naroon ang mga police report at litrato ng mga ebidensya sa mga patayan na nangyayari sa loob lamang ng isang taon. Si PO2 Janjan de la Cruz ay isang tapat at matapang na pulis. Kilala siya sa kanyang walang takot na pagsisiyasat sa mga kaso ng karumal-dumal na krimen sa kanilang lungsod. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita niyang hindi siya natitinag sa panganib, kaya madalas siyang isinasabak sa masalimuot na investigasyon. Kasama niyang naninirahan sa isang maliit na apartment ang kaibigan at kapwa-pulis na si SPO2JR na palaging sumusuporta sa kanya sa kabila ng kanyang pagiging masyadong seryoso sa trabaho. Hindi na mabilang ang mga gabing ginugol ni Janjan sa pag-aaral ng mga ebidensya. Sinusuri niya ang mga larawan ng mga biktima at pinagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipang matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa loob ng halos isang taon, sunod-sunod ang misteryosong pagpatay sa iba't ibang lugar malapit sa kanilang distrito. Lahat ng biktima ay natatagpuan sa parehong kalunos-lunos na estado. Puno ng kagat at kalmot ang mga yon at wala nang mga lamang loob. Walang nakikitang koneksyon sa mga biktima at walang makapagpapatunay kung sino o ano ang may kagagawan ng pagpatay. Hindi yun ordinaryong kaso ng pagpatay. Kaya naman, determinado si Janjan na malaman ang katotohanan at mapanagot kung sino man ang responsable sa krimen na yon. Patuloy na pinagmasdan ni Janjan ang mga larawan na nasa kanyang laptop. Nakatambak sa tabi niya ang ilang papel ng mga autopsy report at sa kaliwa naman niya ay may isang tasa ng kape na malamig na. Sa gitna ng kanyang ginagawa ay naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa kaliwa at doon ay nakita niya ang pusa ni JR na si Kiray na nakaupo sa may sofa. Isa yung itim na pusa na may berdeng mga mata. Tahimik yung nakatingin sa kanya. Hindi naging komportable si Janjan sa paraan ng pagtitig ng pusa sa kanya. Pakiramdam niya ay may inuusal itong kung anong dasal sa utak nito. Hoy Kiray, ano bang tinitingin-tingin mo sa akin ha? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Hindi gumalaw ang pusa. Hindi man lang pumikit yun o kumurap. Nanatiling nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Alis na dyan, Kiray, alis na! Doon ka na sa kulungan mo. Kung hindi ko lang kaibigan ng amo mo, nako,
Matagal na kitang niligaw. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang balat. Sinundan yun ng magkakasunod na pagbahing. Alam niya na senyalis na yon ng kanyang allergy. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang gamot niya sa kanyang bag. Agad niya yung ininom. Nung bata pa si Janjan, ay palagi siyang nahihirapang huminga sa tuwing may malapit na pusa sa kanya. Kaya naman ayaw niya sa pusa at kapag may nakikita siyang pusa ay itinataboy niya kagad. Hindi nga lang niya magawang maitaboy si Kiray sapagkat alaga ito ng kaibigan niyang si JR. Matapos ang ilang sandali, bahagya nang nakaramdam ng ginhawa si Janjan at ibinalik na niya ang atensyon sa laptop. Hindi na lang niya pinansin ang itim na pusa dahil alam niyang marami pa siyang mas importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kinabukasan ng umaga, sa loob ng presinto, ay tahimik na nagtatype si Janjan sa kanyang laptop habang iniisa-isa ang mga report ng patayan. Lahat ng kasamahan niyang pulis ay abala sa kani-kanilang gawain. Maya-maya pa ay tumunog ang teleponong nasa tabi ni Janjan. Agad niya namang yung sinagot. Nanlamig si Janjan nang malaman niya mula sa tumawag na may natagpuan na namang patay. Sa pagkakataon na yon ay isang babae. Nasa isang bakanting lote yon sa San Rafael. Matapos ang tawag, tumayo kagad si Janjan at nilingon si JR na abala sa pagsusulat ng report sa kabilang lamesa. JR, may bago na naman. Tara! Napatingin si JR sa kanya. Hindi na ito nagsalita dahil alam na nito ang ibig niyang sabihin. Tumayo ito ng mabilis at kinuha ang susi ng sasakyan. Magkasama silang lumabas ng presinto upang puntahan ang pinangyarihan ng krimen. Makalipas ang 20 minuto ay dumating na sina Janjan sa crime scene. Isa yung bakanting lote na malayo sa kabayan. Naroon na ang ilang pulis at isang forensic team. Sa gitna ng lote, makikita ang bangkay ng isang babae na puno ng kalmot, kagat at gutay-gutay ang tiyan na parang may hayop na bumutas doon upang kunin ang lamang loob. Napailing na lang si Janjan habang nakatingin sa walang buhay na katawan ng babae. Maraming beses na siyang nakakita ng patay na tao, ngunit hindi pa rin siya nasasanay sa ganoong tanawin. Kailangan ng mahinto ang magkakasunod na pagpatay na ito, JR. Hindi na pwedeng may madagdag pang biktima. Pero, paano natin gagawin yun, pare? Wala pa rin tayong lead hanggang ngayon. Ni anino nang may kagagawan yan, hindi natin alam. Para tayo naghahanap ng multo na hindi naman natin nakikita. Napatingin si Janjan sa paligid. Pinag-isipan niya kung paano nila matatapos ang imbestigasyon tungkol sa krimen na yon. Sa dami ng ebidensyang nakuha nila sa kasong yon, ay wala pa rin silang solidong sospek. At ang mas nakakatakot, may pakiramdam si Janjan na hindi tao ang gumagawa ng mga pagpatay. Nang dahil sa magkakasunod na patayan, ay inatasan sina Janjan at JR na magronda sa lugar kung saan madalas nakakakita ng bangkay. Kahit may sasakyan sila, mas pinili nilang maglakad upang maging ang masisikip na eskinita ay mapasok nila. Ilang gabi nila yung ginawa, ngunit kahit anino ng salarin ay hindi nila nakita. Habang naglalakad ang magkaibigan, ay narinig ni Janjan ang reklamo ni JR. Pare, ilang gabi na tayong palakad-lakad dito. Pero wala naman tayong nakikita kahit na anong kahinahinala. Aba pare, baka sa ibang lugar na pumapatay yung killer na yon. Napatigil si Janjan. Napaisip siya ng malalim. Tumakbo sa utak niya ang isang bagay na hindi pa nila masyadong nabibigyan ng pansin. Dahan-dahan siyang lumingon kay JR. Oo nga pre no, pwedeng tama ka. O kaya naman, baka sa ibang lugar sila pumapatay tapos dito nila tinatapon ng mga bangkay. Tama ang sinabi mo, tol.
Mukhang mahihirapan talaga tayong malaman kung sino nasa likod ng mga patayan na to. Naisip ko na rin na baka hindi lang isang tao ang pumapatay. Maaaring isang grupo ito. Posibleng sindikato na nangunguha ng mga lamang loob at binibenta sa black market. Nagkatinginan sila. Pareho nilang naisip ang parehong bagay. Baka isang grupo to, JR. Tama. Hindi lang basta serial killer. Posibleng isang sindikato. Diyan, kapag usapang sindikato na, aba, ibang usapan na yon, parang nakakatakot na pare. Iba kalaban ng mga yon. Kapag nalaman nila na determinado tayong malaman kung sino nasa likod ng mga patayan, baka bigla tayong itumba. Wala akong pakialam kung maging delikado ang buhay ko, JR. Kasama na yun sa trabaho natin. Ang gusto ko lang, matapos na mga patayan dito. Nakita ni Janjan ang pagbakas ng takot sa mukha ng kanyang kaibigan. Ang totoo, medyo natatakot din siya, ngunit mas lamang ang kagustuhan niyang mabigyan ng katarungan ang mga pinatay at managot ang lahat ng responsable sa karumal-dumal na krimen na yon. Isang umaga, habang abala si Janjan sa pagsusuri ng ilang police report sa kanyang mesa sa loob ng presinto, sa gitna ng kanyang pagtatrabaho ay lumapit sa kanya si JR kasama ang isang lalaking nakabarong at mukhang kagalang-galang. Agad na tumayo si Janjan nang malaman na si Mayor Urbane ang kasama ni JR. Sumaludo pa siya rito bilang pagbibigay ng galang. SPO2 Janjan de la Cruz, gusto kitang pasalamatan sa dedikasyon mo sa kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa ating bayan. Nakarating sa akin ang labis na pagtutok mo sa kasong ito. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Mayor. Pero hindi lahat ng pulis ay may ganyang kasipagan. Malaking bagay ito para sa ating bayan. May lead na ba kayo kung sino ang nasa likod ng mga patayang ito? Ano sa tingin mo ang motibo nila? Sa ngayon po, wala po kaming solidong lead, Mayor. Masyadong malinis pagtrabaho ang kriminal na yon. Wala kaming nakikitang ebidensyang magtuturo kung sino ang salarin. Napabuntong hininga ang Mayor at saglit na tumingin sa mga larawang nasa mesa. Nakalulungkot ang sinapit na mga biktima. Sana ay mabigyan na sila ng hustisya. Pero higit sa lahat, Janjan, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. O sige, hindi na kita iistorbohin. Ako ay napadaan lamang dito. Maraming salamat ulit sa iyo, Janjan. Salamat din po, Mayor. Umalis na si Mayor Urbane at naiwan sina Janjan at JR. Paglabas naman ng alkalde ay malaki ang ngiti na humarap si JR kay Janjan. Wow pare! Malakas ang pakiramdam ko na may ibibigay na pabuya sa iyo si Mayor Urbane kapag nasolbong kasong to. Ha! Pahingi ako ng balato ah! Hindi importante sa akin ang pabuya pare. Ang gusto ko lang, mainto na tong patayan at managot ng dapat managot. Ang seryoso mo talaga sa buhay, pambira ka naman oh. Alam mo, hindi naman masamang makatanggap tayo ng pabuya sa mga magagandang bagay na ginagawa natin. Magkaiba tayo ng prinsipyo, JR. Oo nga pala, magro-ronda tayo mamayang gabi ah. Huwag mong kakalimutan yon. Hindi ko makakalimutan yon pare. Matapos yon ay nagpaalam na si JR kay Janjan. Muling bumalik si Janjan sa kanyang trabaho at muli siyang nahulog sa malalim na pag-iisip kung paano nila mahahanap ang salarin bago tumuling umatake. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay nagpalit na ng damit si Janjan para maganda sa pagroronda. Nakasibilyan lamang siya sa tuwing nagroronda sila ni JR. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, ay pumasok sa JR sa kwarto nila na nakasuot ng puting polo, maong na pantalon at itim na sapatos. Umalingasaw sa buong kwarto ang matapang nitong pabango. Napakunot noon naman si Janjan. Ganyan na pala ang suot mo sa pagroronda pare ha. Sandali. May lakad ka ba?
Pasensya ka na pare ah. May date ako eh. Mansa rin namin ng girlfriend ko kaya hindi mo na ako makakasama sa'yo sa pagroronda. Pambihira ka naman oh. Sana sinabi mo sa akin kagad kanina na hindi ka makakasama para hindi ako umasa. Eh, kanina ko lang kasi naalala eh. Alam mo naman pare, baka awayin ako ni Abigail eh. Kapag hindi ko siya dinate, lalo na't mansa rin namin ngayon. Pare, pasensya na ah. Sa susunod na lang ako sasama sa'yo. Promise. Ay, nako. Sa susunod pare, sabihin mo kagad sa akin para alam ko kung maghahanap ako ng ibang kasama. Oo pare, sorry na nga eh. Basta, bawi ako sa'yo next time. Mag-request ka na lang ng kapalit ko. O sige na, aalis na ako ah. Baka matalakan pa ako ni Abigail kapag nalate ako sa date namin eh. O sige pare, mag-iingat ka ah. Kinuha na ni JR ang jacket nito na nakasabit sa dingding. Matapos nito yung isuot, ay lumabas na ito ng kwarto. Napailing na lang si Janjan dahil ang buong akala niya ay makakasama niya si JR sa pagroronda ng gabing yon. Ngunit wala na siyang magagawa kundi ang mag-request ng kapalit ni JR dahil ayaw niyang magronda ng mag-isa. Binuksan ni Janjan ang drawer na malapit sa kamay at mula roon ay kinuha niya ang kanyang baril. Siniguro din niyang may bala yon bago niya yon sinuksok sa holster sa kanyang bewang. Kinuha rin niya ang radyo at cellphone niya. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsuot ng sapatos. Matapos yun ay naglakad na siya palabas ng apartment. Bago siya sumakay sa sasakyan ay nagsindi muna siya ng sigarilyo upang kahit paano ay pakalmahin ang kanyang sarili. Inilabas ni Janjan ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang ibang kabaro niyang pulis na maaaring pumalit kay JR, ngunit lahat ng yon ay may ginagawa. Kaya naisip ni Janjan na wala na siyang mapagpipilian kundi ang mag-isang magronda sa gabing yon. Makalipas ang ilang sandali ay tahimik nang nagmaneho si Janjan habang binabaybay ang madilim na kalsada. Ang ilang mga poste ay mahina at may ilan na walang sindi, lalo na sa mga liblib na bahagi ng bayan. Ilang beses na siyang umikot sa parehong ruta, mula sa lumang subdivision hanggang sa ilang bakanting lote kung saan natatagpuan ang mga biktima. Pero gaya ng mga nagdaang gabi, wala siyang nakitang kahit na anong kahinahinala. Habang nagmamaneho, hindi na iwasan ni Janjan na balikan sa isip ang mga naging biktima ng patayan. Alam niya na lahat ng mga yon ay walang kalaban-laban na pinatay. Lahat ay pinatay sa brutal na paraan. Iniwan ang bangkay na gutay-gutay at walang lamang loob. Nanlumo si Janjan dahil wala pa silang malinaw na lead at ang salarin ay malaya pa ring nakakagalaw. Sa mga lumipas na gabi, ramdam ni Janjan ang bigat ng kawalan ng hustisya at sa gabing yun, alam niya na wala na namang mangyayari sa pagroronda niya. Hindi man lang siya nakakita ng kahit na anong palatandaan. Inabot na siya ng madaling araw pero kahit anino ng salarin ay wala. Hindi niya talaga nakita. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot, napatingin si Janjan sa orasan sa dashboard at nalaman niyang malapit ng mag-alas 3 ng madaling araw. Kailangan na niyang umuwi dahil may pasok pa siya sa umaga. At kung hindi siya makakatulog kahit sandali, siguradong bugbog siya sa pagod at antok sa presinto. Binaybay niya ang daan pabalik sa kanyang apartment. Maluwag pa ang kalsada at siya lang ang mag-isang naroon. Habang nagmamaneho, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa gilid ng kalsada na malapit sa isang masukal na talahiban. May kakaiba sa tanawing yon. Marahan niyang inapakan ng preno at pinatay ang ilaw, pati ang makina ng kanyang sasakyan. Tahimik niyang pinagmasdan ang sasakyan mula sa malayo. Ilang sandali pa, bumukas ang likod ng pinto ng van. Mula roon ay bumaba ang 3 lalaki na may bitbit na tila isang katawan. Pinakatitigan niya ang dala ng mga lalaki.
at kinilibutan siya nang masiguro niya na isa yung bangkay ng lalaki. Itinapon yun ng mga lalaki sa talahiban. Naningkit ang mga mata ni Janjan. Kumulo ang dugo niya sa kanyang nakita. Agad niyang pinaandar ang makina ng kanyang sasakyan at diniinan ang silinyador. Nadinig ng mga lalaki ang pagharurot ng sasakyan ni Janjan. Napalingon ang isa sa mga ito at agad na sumigaw. Mabilis na sumakay sa van ang mga lalaki at kahit na hindi pa naisasarado ng maayos ang pinto sa likod ng van, ay humarurot na ang mga yon. Mabilis na binunot ni Janjan ang radyo at nagsalita habang pilit na hinahabol ang itim na van. Base! May hinahabol akong itim na van na posible may kinalaman sa mga patayan. Tinapon nilang isang bangkay sa gilid ng talayban sa barangay San Roque. Base! Naririnig niyo ba ako? Kailangan ko ng backup! Pinaigting ni Janjan ang paghabol sa itim na van at hindi niya inalis ang tingin sa van na mabilis na umaandar. Malakas ang ugong ng makina ng van habang paliko-liko ang takbo nun. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Janjan. Pinanatili niyang malapit ang distansya niya sa van sa abot ng kanyang makakaya. Pero sa bawat pagliko ng van ay mas bumilis yun. Lumusot yun sa iba't ibang kalsada na para bang pilit na inililigaw si Janjan. Ilang minuto pa ang lumipas at bigla na lang kumabig pakaliwa ang van at sumiksik sa isang makipot na daan na hindi agad nasundan ni Janjan. Nilagpasan na lang ng binata ang nilikuan ng van at umikot siya sa kabila para abangan ang van dahil sigurado siyang doon yun lalabas. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay hindi lumabas doon ang van na hinahabol niya. Pinigilan ni Janjan ang mapamura. Malakas niyang hinampas ang manibela habang habol ang kanyang paghinga. Napagtanto niya na nakatakas ang hinahabol niya. Ngunit kahit paano, may nakuha siyang isang mahalagang piraso ng puzzle ng krimen na yon, ang plate number ng sasakyan. Malinaw pa rin sa isip niya ang plate number ng van na kanyang hinabol. Wala nang nagawa si Janjan kundi kunin muli ang radyo. Base! Nakatakas ang hinahabol kong itim na van. Nawalan ako ng visual sa kanila. Dito, sa may bandang San Isidro Extension. Pero sigurado kung itinapon nila ang bangkay. Sabay talahiban sa barangay San Roque. Sabay tabi ng lumang waiting shed. Kailangan nating isecure ang lugar. Nang sabihin ng kausap ni Janjan na magpapadala na ng mga pulis sa lugar na sinabi niya, ay ibinaba na niya ang radyo. Huminga siya ng malalim habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ramdam pa rin niya ang matinding pagkadismaya sa sarili dahil nakatakas ang van. Nang medyo naimasmasan na siya, ay mabilis na pinaandar ni Janjan ang sasakyan pabalik sa lokasyon kung saan itinapon ang bangkay. Ilang minuto ang lumipas at natanaw na niya ang kumpul ng mga pulis na nakatayo malapit sa talahiban. Inihinto niya ang kanyang sasakyan at agad na bumaba. Habang papalapit siya, napansin niyang tila may kakaibang tensyon sa paligid. Ang ibang pulis ay may hawak na flashlight na para bang may hinahanap ang mga yon. Lumapit si Janjan sa isang police officer at tinanong niya kung anong nangyayari. Ayon dito, ay walang nakitang bangkay ang mga ito. Kahit palatandaan ng bangkay ay wala rin. Ano? Ang bihira! Paano wala kayong nakita? Imposible! Sigurado ako na dito tinapon ng mga lalaking sakay ng itim na van ng bangkay. Nakita mismo yun ng mga mata ko. Lumingalinga si Janjan sa paligid at naghanap siya ng anumang senyales na may itinapon doon na bangkay, gaya ng dugo o kahit na anong maaaring naiwan ng mga kriminal. Pero wala siyang nakita. Napakuyom ng kanyang kamao si Janjan dahil tila mas lumalalim palalo ang misteryo sa patayang nangyayari sa lugar na yon. Kinaumagahan, maagang nagtungo si Janjan sa presinto upang ipasa sa investigation team ang plate number ng itim na van na kanyang nakuha nung gabi ng habulan.
Umasa siyang yun ang magiging susi upang matukoy ang may-ari ng sasakyan at mahuli ang mga taong nasa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Ngunit makalipas ang ilang araw ng pagsisiyasat, natanggap niya ang resulta at walang nakarehistrong sasakyan sa ibinigay niyang plate number. Sa puntong yon, mas lalong tumibay ang paniniwala ni Janjan na hindi iisang tao ang gumagawa ng mga pagpatay. Isa itong organisadong grupo na may malalim na koneksyon at posibleng may mga kasabwat na makakapangyarihang tao na nagpapahirap sa kanilang imbestigasyon. Ang pagkawala ng bangkay sa mismong lugar na nakita niyang tinapunan ng mga lalaki at ang hindi matrace na plate number ay malinaw na senyales na may nagpoprotekta sa mga kriminal. Isang umaga, pagkaupo ni Janjan sa kanyang lamesa sa presinto, ay napansin niyang may puting sobre sa ibabaw nun. Wala yung pangalan na nagpadala, pero alam niyang para sa kanya yun. Agad niya yung binuksan at habang binabasa ang nakasaad sa sulat, ay nanlamig ang buo niyang katawan. Nakalagay sa sulat na pinagpapahinga siya ng major nila ng 3 buwan sa trabaho. May sahod pa rin naman daw siya, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Ayon sa major nila, ay masyado na raw siyang burned out at hindi niya na nagagampanan ng maayos ang trabaho niya. Gamitin daw ni Janjan ang 3 buwan para makapagpahinga ng maayos, para kapag nagbalik na siya sa trabaho, ay makapag-function na siya ng maayos. Naikuyom ni Janjan ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi yun totoo. Hindi siya burned out dahil mas lalo pa nga siyang nagiging determinado sa kaso na hawak niya, lalo na't kahit paano ay nagkaroon yun ng linaw. Mula sa likuran ni Janjan ay lumapit si JR na may dalang tasa ng kape. Uy pare, saan mo gustong kumain mamaya? Libre ko. Makabawi man lang ako dun sa isang gabi na hindi kita nasamahan sa pagroronda. Hindi sinagot ni Janjan ang sinabi ni JR. Bagkus ay inabot niya ang sulat dito. Agad naman itong inabot. Oh, ano naman to? Basahin mo nang malaman mo. Buwisit! Nakakainis, JR! Agad na binasa ni JR ang sulat at nang matapos nito yung basahin ay napasimangot ito. Ano pare? Pinagpapahinga ka ng 3 buwan dahil burnout ka? Aba, burnout ka nga ba? Hindi. Alam mo, na mas naging masigasig ako sa trabaho ko dahil napatunayan ko na hindi isang tao nasa likod ng patayan. Grupo sila, JR. Isa pa, dahil sila nagbigay sa akin ng kasong to, kaya ginagampanan ko na maayos ang trabaho ko. Pero anong ginawa nila? Bigla nila akong tatanggalin sa investigasyon. Hindi makatwiran ang ginagawa nila sa akin. Pero wala ka na magagawa, pare. Utos siya na mas nakakataas sa atin eh. Sundin mo na lang. Ang isipin mo na lang, ang swerte mo. Dahil 3 buwan ka makakapagpahinga, pero may sahod ka pa rin. Hindi ko gustong huminto sa pag-iimbestiga, JR. Alam mo yan. Wala akong pakialam sa sahod ko. Alam ko naman yon, tol. Pero gaya na sinabi ko sa'yo, wala ka na magagawa. Tignan mo na lang sa ibang perspective ang mga nangyayari sa'yo ngayon. Natahimik si Janjan. Alam niyang may mas malalim na dahilan pa kung bakit siya pinagpapahinga. Sigurado siya na hindi talaga concern ang mga nakatataas sa kanya. Pakiramdam niya ay may gustong humadlang sa kanya para hindi niya na maungkat pa ang katotohanan sa mga patayan. Wala nang nagawa si Janjan, kaya kahit labag sa loob niya, ay sinunod na lang niya ang utos ng major. Isa-isa niyang niligpit ang mga gamit niya, gaya ng mga papel, ballpen, ilang litrato ng biktima, at ang lumang notebook na ginagamit niya sa investigasyon. Maingat niyang inilagay ang mga yon sa isang kahon, kasama ng kanyang laptop. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan ni Janjan ang paligid ng presinto at nangako siya sa kanyang sarili na kahit wala siya roon ng 3 buwan, ay hindi pa rin siya hihinto sa pag-iimbestiga. Habang bitbit ang kahon,
ay lumabas na si Janjan ng presinto. Tahimik siyang naglakad at hindi niya alintana ang init ng araw. Bumigat ang bawat takbang niya habang iniisip kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng biglaang pagpapatigil sa kanya sa imbestigasyon at sa pagtatrabaho. Hindi siya makapaniwalang basta-basta lang siyang tinanggal, lalo na't malapit na siyang makakuha ng sagot sa kung sino-sino ang nasa likod ng patayan. Alam niya na may nagtangkang harangan siya na malaman ang buong katotohanan. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada si Janjan, isang itim na kotse ang marahang huminto sa tabi niya. Napahinto siya sa paglalakad. Bumaba ang bintana at nakita niya sa backseat si Mayor Urbane. Saan ka pupunta, Janjan? Kayo ho pala, Mayor. Pauwi na po. Doon po sa apartment ko. Ay kung ganun ihahatid ka na namin. Sumakay ka na. Naku, nakakahiya naman po, Mayor. Malapit naman na po ang terminal ng jeep eh. Doon na lang po ako sasakay. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Sige na. Sumakay ka na. Minsan lang ako mag-alok ng ganito. Kaya wag mo kong ipahiya. Matigas ang tono ng Mayor at naramdaman ni Janjan na hindi ito tatanggap ng pagtanggi. Sandaling nag-alinlangan si Janjan, pero sa huli, wala na siyang nagawa kundi ang pagbigyan si Mayor Urbane. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at sumakay sa backseat kung saan katabi siya mismo ng Mayor. Nang makasakay na si Janjan, ay may pagkailang siyang naramdaman sa kanilang Mayor, lalo na't ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Teka, saan nga ba ang apartment mo? Para naman maihatid ka ng driver ko. Sa may San Isidro po, Mayor. Sa tapat lang po ng lumang butika. Tumango ang Mayor at sinabihan ang driver na dalhin sila roon. Ilang saglit lang, umandar na ang sasakyan. Sa gitna ng kanilang biyahe, ay muling nagsalita ang Mayor. Janjan, tungkol sa iniimbestigahan mong patayan, kumusta na ba yon? May development na ba? Sa totoo lang po, Mayor, nakita ko mismo ang isang itim na van na nagbaba ng bangkay sa isang talayban. Hinabol ko ho yun, pero nawala sila sa paningin ko. At ang mas nakakagulat, biglang nawala ang bangkay sa talayban. Ano ka mo? Nawala? Abay, paano nawala yon? May hinala po ako na inalis na mga pumatay yung bangkay para isipin ng ibang mga pulis na hindi totoo nakita ko. Yun po siguro ang dahilan kung bakit pinagpapahinga muna ako ni Major ngayon. Kasi ang akala nila, nag-hallucinate na ako. Nang dahil sa pagod, kaya kung ano-ano nakikita ko. Alam kong ikaw ang pinakatumututok sa kasong ito. Ikaw lang ang may lakas ng loob na ilagay ang sarili sa panganib para maresolba ang patayan. Kaya na marinig kong pinahintukan ni Major, ay talagang nalungkot ako. Ngunit minsan, ang mga bagay na inaakala nating hindi maganda ay naglalayo lang pala sa atin sa panganib. Natahimik si Janjan. Alam niyang may punto ang kanilang Mayor, pero hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pangihinayang. Kung kailan kasi may lead na siya, kahit paano, ay saka naman siya pinahinto sa pag-iimbestiga. Maya-maya lang ay bumagal na ang sasakyan nang narating na nila ang harapan ng apartment ni Janjan. Tumigil ang kotse at agad na binuksan ni Janjan ang pinto. Maraming salamat po, Mayor, sa pag-aatid po sa akin. Walang anuman yon. O sige na, magpahinga ka na lang muna sa mga araw na wala ka sa serbisyo. Nakangiting tumango si Janjan bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan. Nang maisarado na niya ang pinto ng kotse, ay agad yung umusad paalis. Saka lang siya pumasok sa apartment niya nang wala na yon sa kanyang paningin. Sa kabila ng sapilitang pagpapahinga kay Janjan ng Major nila, ay hindi pa rin siya huminto sa pag-iimbestiga. Gamit ang kanyang laptop, ay muli niyang sinuri ang mga nakalap na litrato mula sa iba't ibang crime scene.
Pinag-aralan niya ang pattern ng mga pagpatay, ang posibleng ruta ng itim na van, at ang mga taong maaaring may koneksyon doon. Sa gitna ng kanyang pagsisiyasat, naisip niyang ipasuri ang plate number ng van sa isang kakilala niyang may access sa database ng mga rehistradong sasakyan. Alam niyang delikado yun at labag yun sa batas, pero hindi niya kayang basta na lang tumigil. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng sagot at nalaman niya na ang plate number ng itim na van ay totoong rehistrado, ngunit hindi sa isang itim na van. Sa halip, nakapangalan ito kay Mayor Urbane at nakakabit sa isang pickup truck. Unti-unting nagsimulang magkaroon ng hinala si Janjan na may itinatago ang kanilang mayor at maaaring may mas malalim itong koneksyon sa mga nangyayaring pagpatay. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Janjan sa bawat kilos niya. Palihim niyang sinusubaybayan ang bawat galaw ni Mayor Urbane. Imbis na magpahinga, ay inalam niya kung saan ito madalas pumunta at sino ang mga nakakasama nito. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, pero hindi niya kayang isantabi ang natuklasan niya na maaaring may koneksyon ang mayor sa itim na van at posibleng may kinalaman ito sa mga pagpatay. Isang gabi, nakita ni Janjan na lumabas ng bahay nito si Mayor Urbane sakay ng kotse nito. Agad na sumakay ang binata sa sariling sasakyan at sinundan ito mula sa ligtas na distansya. Hindi ito dumaan sa mga pangunahing kalsada. Sa halip, nagmaneho ito patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan. Maya-maya pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang warehouse na tila matagal nang inabandona. Pinatay ni Janjan ang ilaw ng kanyang sasakyan at dahan-dahang bumaba. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang lumang container habang pinapanood niyang pumasok si Mayor Urbane sa loob ng warehouse. Marahan at tahimik na lumapit si Janjan sa isang dingding at napansin niyang may maliit na butas roon. Sumilip siya upang makita niya kung anong meron sa loob ng warehouse. Sa loob ng warehouse, nakita ni Janjan si Mayor Urbane at ang ilang lalaki na nakita niya noon sa itim na van na nakapalibot sa isang lalaki na may piring ang mata at nakagapos ang mga kamay. Ang lalaki ay nakaupo sa sahig at nanginginig sa takot. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid bago dahang-dahang nagbago ang anyo ni Mayor Urbane. Unti-unting humaba ang mga kuko nito, lumitaw ang matatalas nitong pangil at ang mga mata nito ay naging pula at nanlilisik. Sa isang iglap, sinunggaban nito ang leeg ng lalaki at marahas na sinipsip ang dugo nito. Napasinghap si Janjan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Hindi niya inasahan na ang mayor nila ay isa palang aswang. Habang bumubulwak ang dugo mula sa leeg ng biktima, unti-unti yung nanghina hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Nang maubos na ang dugo ng lalaki, ay sakalang ito nilubayan ni Mayor Urbane. Kunin niyo na ang lamang loob niyan. May mga bayar na naghihintay sa puso at tatay niyan. Agad na kumilos ang mga lalaking naroon. May mga nagbuhat sa katawan ng lalaki at inihigayon sa isang lamesa na gawa sa bakal. Napaatras si Janjan. Naglaban ang takot at galit sa dibdib niya. Doon niya napatunayan na si Mayor Urbane ang responsable sa mga pagpatay. Isa itong aswang na matapos inumin ang dugo ng kanyang mga biktima, ay kinukuha nito ang mga laman loob ng mga yon upang ibenta sa black market. Muling sumilip si Janjan sa butas at habang nakasilip siya roon, ay nagulat siya nang biglang tumingin si Mayor Urbane sa gawin niya na para bang alam nito na merong tao doon. May ibang tao rito. Lumabas kayo at dalhin niyo siya sa akin. Bilisan niyo! Hindi na nagdalawang isip si Janjan. Agad siyang umatras palayo at mabilis siyang kumaripas ng takbo.
Narinig niya ang yabag na nakasunod sa kanya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at agad niya yung pinaandar paalis. Nang tumingin sa side mirror si Janjan, ay nakita niya ang mga motor at kotse na nakasunod sa kanya. Hindi dapat nila ako maabutan. Katapusan ko na kapag nangyari yun. Pinaarangkada ni Janjan ng gusto ang sasakyan. Isinentabi muna niya ang takot at kaba ng sandaling yun. Lumiko siya ng mabilis sa isang madilim na kalsada. Pero sa bilis ng takbo niya, ay hindi niya napansin ang matarik na kurbada sa unahan. Malakas na napamura si Janjan nang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Umikot ang sasakyan ni Janjan at nawala na yon sa kalsada. Napasigaw siya nang sumalpok ang sasakyan niya sa isang malaking puno sa gilid ng daan. Humampas ang noo niya sa manibela at nanlabo ang kanyang paningin. Sumingaw ang usok mula sa makina at naramdaman niya ang mainit na dugong dumaloy sa kanyang noo. Kahit duguan at nahihilo, ay pinilit ni Janjan na buksan ang pinto ng kanyang kotse. Nang mabuksan niya yon, ay agad siyang bumaba at tumakbo siya papasok sa makapal na talahiban. Pero nang lumingon siya sa mga umahabol sa kanya, ay napamulagat siya sa kanyang nakita. Maging ang ilan sa mga tauhan ni Mayor Urvin ay naging aswang na rin. Mas lalong binilisan ni Janjan ang pagtakbo, ngunit ramdam niyang nawawalan na siya ng lakas hanggang sa nakarinig siya ng tatlong magkakasunod na putok ng baril. Naramdaman niya ang pagtama ng isang bala sa kanyang balikat. Napaluhod siya ng dahil sa sakit, pero agad siyang bumangon at pinilit ang sarili na magpatuloy. Ngunit sa pagmamadali niya, ay nadulas siya sa putikan. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at bumulusok siya pababa sa isang mababaw na bangin. Naramdaman na lang niya ang pagbagsak niya sa ilog. Sa lakas ng agos ng tubig sa ilog, ay mabilis siyang inanod nun. Sinikap niyang iangat ang ulo sa tubig, ngunit patuloy lang siyang nilamon ng tubig. Hanggang sa muling nakarinig si Janjan ng magkakasunod na putok ng baril. Naramdaman niya ang pagtama ng hindi mabilang na bala ng baril sa likod niya. Doon na tuluyang nanghina ang kanyang katawan. Naramdaman niya na unti-unti na siyang nawalan ng malay habang patuloy siyang inaanod ng ilog, palayo sa mga aswang na gustong pumatay sa kanya. Hindi nagtagal ay bumalik din kagad ang ulirat ni Janjan. Mula sa ilalim ng tubig ay lumangoy siya paibabaw kahit pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Nang may nakita siyang lupa ay lumangoy siya papunta ron. Matagumpay siyang nakaalis sa tubig at nangihina siyang bumagsak sa malamig na lupa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nang iangat ni Janjan ang tingin niya, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya sa harapan niya ang kanyang ama at ina na matagal nang patay. Ma? Papa? Sinusundo niyo na ba ako? Hindi sumagot ang kanyang mga magulang. Sa halip, tinitigan lang siya ng mga ito. Nang kumarap si Janjan, ay biglang nawala ang dalawa. Ngunit napalitan ang mga yon ng hindi mabilang na mga pusa na naglalakad papalapit sa kanya. Iba't iba ang kulay at laki ng mga yon. Napatingin si Janjan sa isang pusa na papalapit sa kanya. Isa yung itim na pusa na may berdeng mga mata. Doon niya napagtanto kung sino ang pusa na yon. Yun ay walang iba kundi si Kiray, ang alagang pusa ni JR. Ngunit wala na siyang oras para isipin kung paano napunta ron si Kiray. Habol ang hininga na tumihaya si Janjan. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay mamamatay na siya. Sumampa si Kiray sa kanyang dibdib. Ang malamig nitong mga paa ay ramdam na ramdam niya sa kanyang balat. Matiim siyang tinitigan ito ng diretso sa kanyang mga mata at hindi ito kumurap. Maya-maya lang ay narinig niya ang magkakasabay na pagnyaw ng mga pusa sa paligid niya. Nanuot sa kaibuturan ng tenga ni Janjan ang mga ingay ng pusa. Habang nakatitig si Janjan kay Kiray, ay isang hindi maipaliwanag na enerhiya
ang dumaloy papunta sa kanya na alam niyang nanggaling sa pusa. Isang matinding init ang bumalot sa kanyang buong katawan. Dumaloy sa kanyang mga ugat ang enerhiyang yon. Napasinghap si Janjan. Maya-maya ay nakaramdam siya ng labis na panghihina hanggang sa muli siyang nawalan ng ulirat. Maliwanag na nang imulat ni Janjan ang kanyang mga mata. Nasa isang lumang kubo siya na noon lang niya napuntahan. Marahan siyang bumangon at doon niya napagtanto na wala siyang pang-itaas na damit. Nang hawakan niya ang kanyang noo, ay nagtaka siya dahil wala na ang sugat niya doon. Pilit niyang inabot ang kanyang likod at maging ang mga tama ng baril sa kanya ay nawala na rin. Naguluhan siya kung paanong nawala ng ganun kabilis ang mga sugat niya. Marahang bumaba sa papag si Janjan at lumabas siya ng kubo. Sa pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang isang maliit na bakuran na napapalibutan ng matataas na punong kahoy. Sa gitna ng bakuran ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang mahabang upuan habang umiinom ng kape. Mahaba ang balbas at bigote nito. Lalo siyang nagtaka dahil hindi niya kilala ang naturang matandang lalaki. Napansin agad ni Janjan ang napakaraming pusa sa paligid. Iba't ibang kulay at laki. Ang ilan ay nakaupo sa ilalim ng upuan ng matanda. Ang iba naman ay nakahilata sa may hagdan ng kubo, habang may ilan na tahimik na naglalakad sa paligid. Tumingin ang matandang lalaki kay Janjan at matipid itong ngumiti. Abay, sa wakas, nagising ka na rin. Lumapit si Janjan sa matandang lalaki habang bukas sa muka ang pagkalito. Nasaan po ako? Nasa bahay ko ikaw, na malapit sa gubat. Natagpuan kitang walang balay sa tabi ng ilog. Napapalibutan ka ng mga alaga kong pusa. Ayoko namang iwanan ka roon, kaya dinala-dala kita rito sa aking kubo. Abang, ano nga ba ang pangalan mo? Janjan po. Ako po si Janjan. Ako naman si Gaspar. Pero pwede mo akong tawagin na Mang Gaspar. Muling tumingin si Janjan sa paligid. Pakiramdam naman niya ay ligtas siya roon, pero hindi pa rin nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ano ba nangyari sa iyo, Abang? Bakit nasa ilog ka at walang balay? Napabuntong hininga si Janjan bago nag-umpisang magsalita. Inilahad niya ang lahat mula sa pagsunod niya kay Mayor Urvain, ang nakita niyang katotohanan tungkol sa pagiging aswang nito, hanggang sa habulan sa daan at ang pagtama ng mga bala sa kanyang katawan at pagtangay sa kanya ng tubig sa ilog. Pero ang hindi ko po maintindihan, kung bakit po biglang nawala mga sugat ko. Aba, dapat po patay na po ako sa dami ng bala na tumama sa akin. Tapos ngayon, kahit galos ay wala akong makita sa katawan ko. Nagulat si Janjan nang biglang lumapit sa kanya ang pusang si Kiray at ikiniskis ang katawan nito sa kanyang paa. Para bang may nais itong iparating. Napatingin si Janjan sa paligid. Marami pang ibang pusa ang naroon. Dapat ay bumabay na siya sa dami ng mga pusa. Pero nagtaka siya kung bakit tila nawala ang allergy niya sa mga pusa ng sandaling yon. Gusto mo bang malaman kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Alam ko na nagtataka ka kung paanong humihinga ka pa matapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Teka, panaginip pa ang lahat ng nangyari? O baka naman patay na ako tapos nasa langit na ako ngayon? Hindi panaginip pa nangyari sa'yo. Totoo ang lahat at wala ka sa langit. Buhay ka ngayon dahil may tangan ka ng 9 na buhay ng pusa. Ano? Ano pong sinabi niyo, Tatang? Si Kiray at ang iba pang pusa ang nagbigay sa iyo niyan. Kung may dapat kang pasalamatan ay ang mga pusang nasa iyong paligid.
Imposible. Ako? May siyam na buhay gaya ng sa pusa. Nagbibiro ka lang yata. Mang Gaspar, pwede ba? Magulo po ang isip ko ngayon kaya wag niyo na pong paguluhin pa. Janjan, iho. Isa ko dating antingero. Kaya alam ko kung may tangan na kakaibang kapangyarihan ng isang tao. At nang makita ko mga mata mo, alam kong may tangan ka ng siyam na buhay ng pusa. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Hindi mo ako mapapaniwala sa ganyang bagay, Mang Gaspar. Biglang tumayo si Mang Gaspar at dinampot nito ang isang matulis na itak. Mula sa lamesa, lumapit ito kay Janjan at matiim siya nitong tinignan. Gusto mo ba ng pruweba? Napaatras si Janjan. Natakot siya sa hawak na itak ng matandang lalaki. Magsasalita pa sana siya, pero mabilis siyang sinaksak ni Mang Gaspar ng itak sa tapat mismo ng kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Janjan. Naramdaman niya ang malamig na bakal na bumaon sa kanyang laman habang nilukob siya ng matinding sakit. Nang hugutin ni Mang Gaspar ang itak, ay bumagsak siya sa lupa. Nahirapan siyang huminga hanggang sa unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan ng huminto ang paghinga ni Janjan at niyakap na siya ng malamig na kamatayan. Makalipas ang ilang minuto, ay muling nagising si Janjan. Napasinghap siya at agad niyang hinabol ang kanyang paghinga. Naguguluhan siyang bumangon mula sa lupa. Pakiramdam niya ay nalunod siya tapos bigla siyang nabuhay. Agad niyang hinawakan ang parte ng dibdib niya kung saan siya sinaksak ni Mang Gaspar. Abot langit ang naging pagtataka niya nang wala na siyang sugat doon na parang walang nangyari. Teka, ang sugat ko! Ano nangyari? Bakit nawala ang sugat ko? Bakit buhay na naman ako? At bakit niyo po ako sinaksak? Nababaliw ka na ba? Galit na hinawakan ni Janjan ang kwelyo ni Mang Gaspar at iniumang niya ang isa niyang kamao para suntukin ito sa muka. Kung hindi ko yun ginawa, hindi ka maniniwala na meron kang siyam na buhay. Pasensya ka na lang kasi nabawasan ka na ng isang buhay ngayon. Walo na lang ang natitira sa'yo. Naguguluhang binitiwan ni Janjan si Mang Gaspar. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya ng sandaling yun. Hindi. Hindi totoo to. Panaginip lang ang lahat ng ito. Naiintindihan ko kung bakit mahirap para sa'yo na paniwalaan ang nangyayari ngayon. Sadyang may mga bagay talaga sa mundo na mahirap paniwalaan. Pero yun ang totoo. Tulad ng mga aswang, marami pa rin ang hindi naniniwala sa kanila. Pero totoo, kasama natin silang naninirahan sa mundong ito. Natigilan si Janjan. Naalala niya si Mayor Orvin at ang mga tauhan nito. Ang totoo, dati ay hindi siya naniniwala sa aswang. Ngunit nang makakita siya ng ganoong nilalang, ay doon na nagbago ang kanyang paniniwala. Kaya posible rin talaga na nagsasabi ng katotohanan si Mang Gaspar. Pero, bakit ako? Bakit ako binigyan ng ganitong kapangyarihan? Dahil nakita ng mga pusa ang kabutihan na nasa iyong puso, Janjan. Alam nila gagamitin mo ang kapangyarihang ito sa kabutihan. At sigurado ako na hindi lang siyam na buhay ang meron ka ngayon. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? May iba ka pang kakayahan, pero ikaw mismo makakatuklas nun sa mga darating pag-araw. Kaya huwag kang magugulat kung may mga bagay kang magagawa ay hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao. Hindi pa rin makapaniwala si Janjan sa kanyang mga nalaman. Pero sa kaibuturan ng kanyang isip ay may bahagi na nagsasabing totoo ang lahat ng yun. At sigurado siya na simula sa araw na yon ay isang malaking pagbabago ang mangyayari sa kanyang buhay. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Mang Gaspar, ay unti-unting nabuo sa isip ni Janjan
na hindi isang aksidente ang pagkakaroon niya ng siyam na buhay. May dahilan kung bakit siya nabigyan ng kakayahang bumangon mula sa kamatayan at alam niyang yun ay upang wakasan ang kasamaan ni Mayor Urbane. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang pagpapalaganap nito ng takot at pagpatay nito sa mga inosenteng tao. Alam niya na kailangan ng wakasan ang lahat ng yun sa lalong madaling panahon. Ngunit alam din ni Janjan na hindi ganun kadali ang lahat. Kung basta na lang niya isisiwalat ang nalaman niya, ay maaaring siya pa ang pagbintangan at ituring na kalaban ng mga tao. Napakalakas ng impluensya ng mayor at siguradong marami ang maniniwala sa sasabihin nito kumpara sa kanya. Kailangan niyang magplano ng mabuti, pag-isipan ang bawat galaw at tiyakin na kapag umatake siya ay wala ng lusot si Mayor Urbane. May 8 pang natitirang buhay si Janjan at nangako siya na gagamitin niya yon hindi lang para sa pansarili niyang kapakanan, kundi para sa paghihiganti at katarungan. Sa mga nakalipas na araw, nanatili muna si Janjan sa kubo ni Mang Gaspar. Tinulungan niya ang matanda sa mga gawain habang lihim na binuo niya ang kanyang plano laban kay Mayor Urbane. Sa kabila ng mga katanungan sa kanyang isip tungkol sa kanyang bagong kakayahan, ay alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pambihirang pagkakataon na yon. Isang gabi, hindi na napigilan pa ni Janjan ang sarili at nagdesisyon na siyang bumalik sa kanyang apartment. May isang tao lang siyang alam niya na maaari niyang pagkatiwalaan sa sandaling yon. Yun ay walang iba kundi si JR. Kailangan niyang kausapin ng kaibigan at ipaalam ang nangyari at humingi ng tulong. Lumapit siya kay Mang Gaspar upang magpaalam. Hindi naman ito tumutol at sa halip ay nagpaalala lamang na mag-iingat siya. Tumango si Janjan bilang sagot bago lumabas ng kubo upang puntahan si JR sa kanilang apartment. Nang makarating si Janjan sa apartment nila ni JR, ay sa bintana siya pumasok dahil naiwanan yung nakabukas. Kumatok kasi siya sa pinto, ngunit walang nagbukas, kaya napagtanto niyang walang tao ron at wala ang kanyang kaibigan. Pagkapasok niya, ay agad niyang sinuri ang paligid. Wala nga roon si JR. Agad siyang lumapit sa kanyang lamesa at sinilip ang mga gamit niya. Maayos pa naman ang lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang i-check ang ilang mahalagang files na naroon. Nagulat si Janjan nang biglang bumukas ang ilaw. Napalingon siya sa pintuan at nakita niya ang kaibigan niyang si JR na nakatayo roon habang nanlalaki ang mga mata at tila hindi ito makapaniwala na nakita siya nito. "Oh, tol, mabuti naman at dumating ka na. Halika, kailangan kita makausap." Janjan? Pare? Lumapit si JR sa kanyang kaibigan, ngunit agad itong lumuhod at nagmakaawa. Pakiusap naman pare oh. Alam mo naman takot ako sa multo eh. Huwag mo akong multuhin. Pabira ka oh, di ba? Nag-promise na tayo noon. Hindi ko pinakialaman ang mga gamit mo pare. Huwag mo naman akong multuhin pare please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hoy! Tumigil ka nga dyan! Ano ba pinagsasasabi mo? Para kang sira ulo. Tumayo ka dyan! Napabuntong hininga si Janjan bago binatukan ang kaibigan. Aray ko naman. Ang pangit mo naman maging multo pare. Mapanakit ka. Tigil-tigilan mo na ako ah. Ano ba multo pinagsasabi mo? Hindi ako multo no. Buhay na buhay ako. Umangat ang mukha ni JR at pakurap-kurap na tinignan siya. Marahan itong tumayo habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ano? Hindi ka multo? Ibig sabihin, buhay ka talaga? Oo nga. Kung patay na ako, di sana hindi na kita nabatukan. Dahan-dahang hinawakan ni JR ang braso ni Janjan na para bang tiniyak nito kung totoo bang buhay siya talaga.
Nagulat si Janjan nang bigla siya nitong yakapin, pero agad niya itong inilayo sa kanya. Hoy, ano ka ba? Huwag mo nga akong yakapin! Nahihirapan akong humingi! Naaalibadbaran ako sa'yo! Hala! Buhay ka nga pare! Buhay ka! Akala ko talaga patay ka na eh! Lord! Lord, salamat at buhay ang pare ko! Pambihira ka, oo. Bakit mo naman naisip na patay na ako? Pare, yung kasi ang alam naming lahat. Natagpuan kasi yung kotse mo sa gilid ng daan. Tapos wala ka ron. Wala rin nakakaalam kung nasan ka. Tapos may dugo pa sa loob ng sasakyan mo. Ayon sa mga nag-imbestiga pare, malaki raw ang posibilidad na nadali ka ng mga pumapatay dito sa lugar natin. Kaya inisip na ng lahat na wala na. Dedo ka na pare. Pati nga ako yun din ang inisip eh. Napamura si Janjan sa kanyang narinig. Sigurado ako, si Mayor Orvain na naman ang nag-utos sa mga nag-imbestiga na palabasin na patay ako. Napakahayop talaga ng mayor na yun. Demonyo siya. Bakit naman niya gagawin yun? Anong kinalaman ni Mayor sa pagkawala mo? Eh siya pa nga itong grabe mag-alala sa'yo kasi sabi niya, malaking kawalang ka daw dahil ikaw ang namumuno sa pag-iimbestiga sa mga patayan dito. Dahil natuklasan ko na siya ang utak sa mga patayan dito pare. Meron siyang grupo na kumukuha ng mga lamang loob para ibenta sa black market. Si Mayor Orvain ang dahilan kung bakit ang daming taong nawawala at natatagpo ang patay. At hindi lang yun, JR. Nalaman ko rin na si Mayor Orvain ay isang aswang. Ano? Si Raulo. Naniniwala ako sa mga nauna mong sinabi. Pero si Mayor, aswang? Walang aswang pare. Kaya kong paniwalaan na may mga grupong kumukuha ng lamang loob ng mga tao para ibenta sa black market. Alam mo namang, pambihira ka, oo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Hindi rin ako naniniwala dati pare. Akala ko, kwento-kwento lang yun ang matatanda. Pero nakita ko mismo, JR. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Nakita ko kung paano nagbago ang anyo ni Mayor Orvain. Nakita ko kung paano niya pinatay yung lalaki. Nalaman nila na nakita ko sila. Kaya hinabol ako para patahimikin. Mabuti na lang talaga at nakatakas ako. Hindi agad nakasagot si JR sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi man ito sabihin, ramdam ni Janjan na sinusubukan nitong unawain ang mga sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo ng mas malinaw pare. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Delikado ang kalaban natin. At mas mabuting ang akalain ng lahat na patay na ako para makakilos ako ng maayos. Kung ganun pare, anong balak mo ngayon? Pababagsakin ko si Mayor Orvain. Pero JR, may isang bagay lang akong hihilingin sa'yo. Nakikiusap ako na huwag mong sasabihin sa kahit na sino na buhay pa ako. Lalo na sa mga katrabaho nating pulis. Dahil hindi ko alam kung sino dapat kong pagkatiwalaan sa kanila. O sige pare, pangako. Wala akong pagsasabihan. Maraming salamat pre. O sige, kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka pre. Salamat. Ikaw rin pre. Basta kung kailangan mo ng tulong ha. Sabihan mo lang kagad ako. Tumango na lang si Janjan at mabilis siyang umalis sa apartment na yon. Alam niyang hindi pa lubusang naniniwala si JR sa kanya. Pero alam niyang panahon na lang ang makapagpapatunay sa lahat ng sinabi niya. Simula noon, tuwing umaga ay maagang gumigising si Janjan upang simulang palakasin ang kanyang katawan. Tumakbo siya sa kagubatan, lumundag sa matataas na bato at ginamit niya ang ilang puno bilang kasangkapan sa kanyang pagsasanay sa pakikipaglaban. Inisip niya na ang isang puno ay ang kalaban niya at yun ang kanyang ginawang punching bag. Sinalay ni Janjan ang kanyang bilis sa pag-atake pero sa paglipas ng mga araw, napansin niyang tila hindi na normal ang kanyang galaw. Mas naging mabilis siya kesa dati
Ang dating mga hakbang na kailangan niyang pag-isipan ay nagiging otomatiko na para bang mabilis pa ang galaw ng katawan niya kesa sa kanyang isip. Sa gabi, sinubukan din ni Janjan na magsanay sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal, nadiskubre niyang may kakayahan din siyang makakita sa dilim. Bawat anino, bawat paggalaw ng dahon, bawat kaluskos ay nakikita at nararamdaman niya kahit sa gitna ng kadiliman. Sa isang pagkakataon, hinamon ni Janjan ang sarili. Pumikit siya at sinubukang maramdaman ang paligid gamit lamang ang pandinig at pangamoy. Hanggang sa may naramdaman siya na presensya ng isang ahas sa hindi kalayuan. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay napagtanto niyang tama nga ang kanyang naramdaman. Hindi lang lakas at bilis ang nagbago sa kanya. Parang nagbago na rin ang mismong kakayahan at kapasidad ng kanyang katawan. Isang hapon, matapos ang mabigat na pagsasanay, umupo si Janjan sa labas ng kubo ni Mang Gaspar. Pawis na pawis siya, pero ramdam niya na mas lumalakas siya sa bawat pagtatapos ng kanyang pagsasanay. Lumapit si Mang Gaspar kay Janjan at inabot nito sa kanya ang isang basong tubig. Kinuha naman ng binata ang baso at agad na ininom ang tubig na laman nun. Salamat po, Mang Gaspar. Nakikita ko na nagkakaroon na ng magandang bunga ang iyong pagsasanay. Nadiskubre mo na rin ang iba mo pang kakayahan. Ano na nga pala ang plano mo ngayon? Gusto ko pong pabagsakin ng sindikato ni Mayor Urbin at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung sino talaga ang mayor na tinitingala nila. Hindi po ako papayag na dumami pa magiging biktima nila. Masaya ako na gagamitin mo ang kapangyarihan mo sa kabutihan. Pero wag ka lang basta sumugod. Tandaan mo, hindi lang tao ang kalaban mo. Dahil karamihan sa kanila ay mga aswang. Napatingin si Janjan sa kanyang mga kamay. Ang bilis, ang lakas, ang kakayahang nakakakita sa dilim. Lahat ng yon ay alam niyang ibinigay sa kanya upang tapusin ang kasamaan ni Mayor Urbin. Alam niyang hindi yun magiging madali, pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya para sa mga naging biktima ng Mayor Urbin na yon. Isang gabi, nagdesisyon si Janjan na magtungo sa lumang warehouse kung saan dinadala ni Mayor Urbin ang mga bihag nito. Nang masiguro niya na wala roon sina Mayor at ang mga tauhan nito, ay tahimik siyang pumasok sa lumang warehouse. Tahimik ang paligid. Kahit madilim doon, dahil walang bukas na ilaw, ay malinaw niyang nakikita ang paligid. Habang nililibot ni Janjan ang loob ng lumang warehouse, ay may narinig siyang mahihinang pag-iyak. Napakunot ang noo niya. Agad siyang luminga sa paligid. Inisa-isa niya ang mga sulok, pero wala siyang nakitang tao. Lalo siyang naging alisto. Sinundan niya ang pinagmumulan ng pag-iyak at gamit ang malakas niyang pandinig ay napagtanto niya na sa ilalim ng warehouse nagmumula ang pag-iyak. Naglakad-lakad siya at tuminto siya sa isang parte ng lumang warehouse na nasa dulong bahagi. Lumuhod siya at itinuon niya ang kanyang kamay sa sahig. Napansin niya na bakal ang parting yun. Iba sa sementadong sahig ng warehouse. Hinanap niya ang maaaring daan pababa at doon niya nakita ang isang trapdoor sa sahig. May kandado ang trapdoor. Malaki yun, ngunit alam ni Janjan na gamit ang lakas niya ay posibleng kaya niya yung sirain. Huminga ng malalim si Janjan at sinubukang buksan ang trapdoor gamit ang mga kamay. Sa isang malakas na paghila lang, ay biglang bumigay ang matibay na kandado. Napatingin siya sa kanyang sariling kamay at hindi siya makapaniwala sa lakas na meron siya. Isang hagdan ang bumungad kay Janjan nang mabuksan niya ang trapdoor. Walang alinlangang bumaba siya doon at habang palapit siya sa dulo ng hagdan ay mas luminaw ang tunog ng pag-iyak.
hindi lang isang tao ang umiiyak, kundi marami. Sa kabila ng dilim, kitang-kita ni Janjan ang tanawin sa ibaba. Ilang tao ang nakapiring at nakatali. Mga babae, lalaki, at meron ding mga bata. Siksikan ng mga yon sa isang sulok habang nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Janjan sa mga yon at mahinang nagsalita. "Huwag kayong maingay. Tutulungan ko kayong makaalis dito." Napalingon ang lahat kay Janjan. Mabilis, ngunit maingat na kumilos si Janjan. Isa-isa niyang pinakawalan ang mga bihag. Ginamit niya ang maliit na kutsilyong dala niya upang putulin ang matitibay na lubid na nakapalupot sa kamay ng mga ito. Nang matanggal na ang mga gapos, ay agad niyang inalis ang mga piring ng mga bihag. Lumutang sa mukha ng bawat bihag ang takot at pag-aalinlangan, ngunit mas nangibabaw roon ang pag-asa. "Huwag kayong maingay. Sumunod lang kayo sa akin at sisiguraduhin kong makakaalis kayong lahat dito ng ligtas at buhay." Naunang umakyat si Janjan sa hagdan. Nang makarating siya sa itaas, ay luminga siya sa paligid. Wala pa rin doon ang mga tauhan ni Mayor Orvain. Nang masiguro niyang ligtas ang paligid, bumalik ang tingin niya sa mga bihag at sumenya siya sa mga yon na pwede nang lumabas ang mga ito. Isa-isang umakyat ang lahat sa hagdan, habang bakas sa mukha ng mga ito ang labis na takot. Naunang lumabas si Janjan ng warehouse. Nang makita niyang ligtas pa rin ang paligid, ay mabilis siyang humarap sa mga bihag. "Dali! Sa likod ng warehouse kayo dumaan! Tumakbo kayo at huwag kayong hihinto hanggang sa makarating kayo sa kalsada! Doon kayo humingi ng tulong!" Agad na tumakbo mga bihag palabas ng warehouse. Tinuntun na mga yon ang madilim na daan sa likod ng warehouse. Pinanood ni Janjan ang mga bihag hanggang sa unti-unti nang makalayo ang mga yon. Hindi muna siya umalis sa kanyang kinatatayuan dahil nais niyang makasiguro na walang susunod sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, ay nagdesisyon na si Janjan na sumunod sa mga bihag. Ngunit hindi pa man siya nakakaakbang, ay bigla siyang nakarinig ng ugong ng paparating na sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa gilid ng warehouse. Mula roon ay sumilip siya at nakita niya ang isang van at ilang motor na uminto sa harap ng warehouse. Mabilis na bumaba ang ilang armadong lalaki mula sa van. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto ng van sa harapan at bumaba mula roon si Mayor Orvain. Pumasok ang grupo sa loob ng warehouse. Patuloy na nakiramdam si Janjan. Ilang sandali lang, narinig niya ang sigawan at pag-aalboroto ng mga tauhan ni Mayor. Nagsimula ang kaguluhan sa loob ng warehouse. Narinig niya ang malalakas na tunog ng mga bagay na sinisipa at ibinabalibag sa sahig. Sinabayan yun ng malulutong na pagmumura ni Mayor Orvain. "Hanapin niyo mga bihag! Sigurado kong hindi pa nakakalayo mga yon! Bilisan niyo!" Sunod-sunod na yabag na palabas ng warehouse ang narinig ni Janjan. Huminga ng malalim ang binata at inihanda ang sarili. Nang maramdaman niya na nasa pintunan ng warehouse ang mga kalaban niya, ay mabilis niyang sinunggaban ang baril ng isang tauhan ni Mayor. Pinilipit niya ang braso ng lalaki at nang mabitiwan nito ang machine gun, ay agad niya yung inagaw at itinutok sa mga papalapit na kalaban. Walang tigil na pinaputukan ni Janjan ang mga yon. Ang ilan sa mga tauhan ni Mayor Orvain ay agad tinamaan ng bala at bumagsak sa lupa. Ang iba naman ay mabilis na nakapagtago. Ilan sa mga tauhan ng Mayor ay naging aswang. Maging si Mayor Orvain ay nag-anyong aswang na rin nang makita nito si Janjan. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang kay Janjan. Nagpapaputok siya ng sunod-sunod, ngunit hindi yun naging sapat sa bilis ng mga aswang. May isa na mabilis na sumunggab sa kanya. Ang ilan ay hinawakan ang magkabilaan niyang braso. Malakas siyang napasigaw sa sakit nang may mga aswang na kumagat sa kamay niya. Hindi na niya kinaya at tuluyan na niyang nabitiwan
ang hawak niyang baril. Sa dami ng aswang na nakahawak kay Janjan, ay madali siyang naihiga ng mga yon sa lupa. Nagpumiglas siya, ngunit isang lalaki ang tumayo sa paanan niya at sunod-sunod siyang pinaputukan ng baril sa dibdib. Sa pagitan ng paghihingalo ni Janjan, ay narinig niya ang malakas na halakhak ni Mayor Urvain. Hindi ko akalaing buhay ka pa pala, Janjan. Para kang pusa. Hindi agad namamatay. Bigla siyang sinunggaban ni Mayor Urvain at kinagat siya nito sa leeg. Naramdaman niya ang marahas na pagsipsip nito ng dugo hanggang sa tuluyan ng matapos ang buhay niya. Makalipas ang ilang oras, ay muling nabuhay si Janjan. Ngunit hindi siya makahinga dahil nakabaon siya sa ilalim ng lupa. Napagtanto niya na inakala ni na Mayor Urvain na napatay siya ng mga ito, kaya ibinaon na lamang siya ng mga yon sa lupa. Naramdaman ni Janjan ang bigat ng lupa sa kanyang katawan. Pilit niyang ginalaw ang kanyang mga kamay at paa upang makalikha siya ng kahit na maliit na espasyo. Hindi siya nahirapang makagalaw dahil malambot pa ang lupang nakaibabaw sa kanya. Inipon ni Janjan ang kanyang lakas at ginawa niya ang lahat upang makaahon siya mula sa pagkakalibing niya sa lupa. Hindi nagtagal ay nagawa niyang makawala mula roon at agad siyang sumagap ng hangin. Hinayaan niyang mapuno muli ng hangin ng kanyang baga bago niya tuluyang inalis ang kalahati ng kanyang katawan sa lupang nakatabon sa kanya. Habol ang paghinga na napahiga si Janjan sa lupa habang nakatingin sa malawak at madilim na kalangitan. Kinapa niya ang kanyang dibdib at leeg at wala na siyang naramdaman na kahit maliit na sugat. Napangisi si Janjan. Maya-maya pa ay isang malakas na halakhak ang kumawala sa kanyang lalamunan. Akala yata ng mayor na yon ay madali niya ako mapapatay. Wala siyang kaalam-alam na 7 buhay pa ang kailangan niyang patayin bago niya ako tuluyang mapuksa. Tumayo na si Janjan at bahagyang nag-inat ng katawan. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang maglakad pabalik sa bahay ni Mang Gaspar. Madilim pa rin nang marating ni Janjan ang kubo ni Mang Gaspar. Pagpasok niya ay nakita niya si Mang Gaspar na nakaluhod sa harap ng isang maliit na altar. Nakapikit ito at nagdarasal. Agad namang naramdaman ng matanda ang presensya niya, kaya huminto ito sa pagdarasal at tumingin sa kanya. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa binata. Ano nangyari sa'yo? Bakit puro lupa ka? Mahabang kwento po, Mang Gaspar. Sige lang, handa akong makinig kahit gaano pa kahaba yan. Pero salamat sa Diyos, iho, at buhay ka. Kanina pa ako nagdadasal para sa'yo dahil alam ko, kaya ka umalis dito ay haharapin mo na ang aswang na mayor na yon. Wala naman po kayong dapat ipag-alala, Mang Gaspar. Baka nakakalimutan niyo po na marami akong buhay. Janjan, iho, hindi mo dapat sinasayang ang buhay mo. Abay, nauubos din yan. Alam ko po, Mang Gaspar, pero marami pa ako natitira. Meron pa akong 7 buhay. Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Ibig sabihin napatay ka ni Mayor Urbain. Bawat buhay ay mahalaga. Hindi mo dapat iniisip na para ka lang may reserba na pwede mong gamitin kung kailan mo gusto. Umupo si Janjan sa bangkito at napabuntong hininga. Pinapahalagaan ko naman po ang buhay na meron ako. Kaya lang, nagulat po ako sa nangyari. Ano ba kasi ang nangyari? Sige na, ikwento mo sa akin. Pumunta po ako sa warehouse kung saan ko nakitang pumasok noon si Mayor Urbain at kung saan niya po dinadala ang kanyang mga nagiging biktima. Wala pong tao nung makarating ako doon. Pero bigla pong may narinig po akong umiiyak. Natuklasan ko po na sa basement pala ng warehouse, doon niya itinatago ang mga biyag niya. Pinuntahan ko po yun. Pinatakas ko silang lahat. Pero biglang dumating si na Mayor
at doon nila ako napatay. Ibinaon po nila ako sa lupa. Pero nakabangon pa rin po ako. Muli po ako nabuhay. Tama nga ang aking sinabi kanina. Hindi mo pa rin siya napatay. Hindi ko man po siya napatay, pero naitakas ko naman po mga bihag. Sigurado ako na sila po magsasabi sa lahat kung anong ginagawa ng mayor na yon at kung anong klaseng halimaw siya. Tumango-tango si Mang Gaspar. Matapos yon ay sinabihan siya nito na maglinis ng katawan sa likod. Agad na nagtungo si Janjan sa likod ng kubo at doon ay hinubad niya ang kanyang suot na damit at sinimulang maglinis ng katawan gamit ang isang timbang tubig na naroon. Nang sumunod na gabi, ay naisipan ni Janjan na magtungo sa apartment nila ni JR upang makausap ang kaibigan niya sa development ng kaso ng mga pagpatay sa lugar nila. Malakas ang kutob niya na sa sandaling yun ay nagsalita na ang mga nakatakas na biyag laban kay Mayor Urbane. Huminto si Janjan sa tapat ng pinto ng apartment at agad siyang kumatok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at nakita niya si JR. Hindi na ito nagsalita at agad siyang pumasok. Pagpasok ni Janjan ay agad niyang naamoy ang pinaghalong amoy ng sigarilyo at alak sa loob ng apartment. May ilang bote ng beer sa lamesa. Bukas ang TV pero nakamute. Nang maisarado ni JR ang pinto, ay saka lang ito nagsalita. Ala ko kung napano ka na eh. Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam pare. Medyo naging abala lang ako. Pero buti na lang napadaan ka pare. May bago akong balita sa'yo. May mga biyag na nakatakas mula sa isang warehouse. At ang sabi nila, narinig nila mismo sa mga dumukot sa kanila na ibebenta nga sa black market ang mga lamang loob nila. O di ba? Tama ako. Yan ang sinabi ko sa'yo nun. Pero alam ko na pare tungkol sa mga nakatakas na yan. Dahil ako mismo tumulong sa kanila para makatakas. Ano? Seryoso ka ba pare? Paano mo nagawa yun? Mag-isa ka lang ba? Hindi na importante pare kung paano. Ang gusto kong malaman ay kung nagsalita na ba ang mga nakatakas laban kay Mayor Urbane. Sinabi rin ba nila na si Mayor ang utak sa mga patayan at isa tong aswang? Yun nga ang problema pare. Wala silang sinabi tungkol doon. Ano? Anong ibig mo sabihin? Wala silang ideya kung sinong dumukot sa kanila eh. Hindi raw nila nakita ang mukha ng mga tao sa warehouse. At nga raw yung nagligtas sa kanila, hindi nila alam yung itsura eh. Kasi sobrang dilim daw sa loob ng warehouse. Kung ganun, malaya pa rin si Mayor Urbane. Bakit kasi hindi ka nalang magbigay ng testimonya laban sa kanya pare? Hindi ba sabi mo, ikaw mismo nakakita na naging aswang si Mayor at pinatay niya yung isang lalaki? Bakit pare sa tingin mo ba paniniwalaan ako ng mga pulis kapag sinabi kong aswang si Mayor? Mag-iisip ako ng ibang paraan pare. Kailangan makita ng lahat kung sino o ano talaga ang hayop na Mayor na yon. Kinakabahan naman ako sa plano mong yan, Janjan. Basta, mag-iingat ka pare. Hindi na rin nagtagal si Janjan sa apartment na yon at naglakad na siya pabalik sa bahay ni Mang Gaspar. Masama ang loob niya dahil inisip niya na sa sandaling yun dapat ay alam na ng lahat ang lihim ni Mayor Urbane. Ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa na darating ang araw na pagbabayaran ni Mayor ang lahat ng kasamaan na ginagawa nito. Sa mga nakalipas na araw, patuloy na nag-isip si Janjan ng kanyang susunod na akbang. Hindi siya maaaring sumuko hanggat malaya pa rin si Mayor Urbane dahil malaki ang posibilidad na hindi pa rin mahihinto ang mga patayan. Bukod doon, hindi pa rin humihinto si Janjan na magsanay upang maging mas malakas siya at mas makabisado niya ang mga kakayahan na meron siya. Alam niyang hindi sapat ang lakas at bilis niya dahil kailangan niya ring maging mas mautak. Nang bumalik si Janjan sa warehouse upang suriin kung nandoon pa sina Mayor Urbane, bumungad sa kanya ang dilaw na barricade tape na nakapalibot sa gusali na senyales na iniimbestigahan na yun ng mga pulis.
Sarado at nakakandado na ang pinto at walang bakas ng kahit na sino sa paligid. Napagtanto ni Janjan na lumipat na sa ibang lugar sina Mayor upang ituloy ng mga ito ang kanilang madugong operasyon. Alam niya na mas mahirap na ang kanyang misyon dahil wala siyang ideya kung nasaan ang bagong hideout ni na Mayor Urbane, pero nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya susuko at hahanapin niya yon kahit saan pang lupalop. Simula noon ay gabi-gabi nang nagmamatsyag si Janjan mula sa labas ng bahay ni Mayor Urbane. Ilang gabi na siyang nagbabantay at naghihintay ng kahit na anong senyales na maaaring magturo sa kanya kung nasaan ang bagong hideout ng mga ito. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, ni anino ni Mayor ay hindi niya nasilayan. Naisip ni Janjan na mas naging maingat na si Mayor sa kilos nito. Isang gabi, habang naghahapunan sila Mang Gaspar sa loob ng kubo, hindi maiwasan ni Janjan na maibulalas ang kanyang pagkadismaya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung nasaan ang bago nilang hideout, Mang Gaspar. Kailangan ko na pong malaman kung saan sila nagkukuta bago pa sila may mabiktima ulit. Wala ka pa rin nakikitang lumalabas o pumapasok sa bahay ng mayor? Wala po. Kahit na isang tauhan niya, wala akong nakikita. Hindi ko na nga po alam kung umuuwi pa ba si Mayor Urbane sa bahay niya. Baka naman lumipat lang talaga sila. Sigurado ka bang hindi pa nila alam na buhay ka na naman? Sigurado po ako na hanggang ngayon ay iniisip ni Mayor na patay na ako. Nababahala po ako na baka may mga kinukuha na naman silang mga tao at tinatago nila kung saan. Maging matyaga ka lang dyan. Habaan mo ang iyong pasensya sa mga ganitong laban. Hindi lang tapang at lakas ang kailangan. Kailangan din ng tiyaga at talino. Alam ko naman po yun. Pero habang hindi ko pa rin alam kung nasa ng bago nilang hideout, ay malaki ang posibilidad na baka may mga inosenteng buhay na naman ang mawala. Minsan, matagal bago makamit ang hustisya. Pero mas mabuti na maghintay ng tamang pagkakataon kaysa magpadalos-dalos at mapahamak. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Janjan. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Mang Gaspar. Alam niya na wala naman siyang magagawa kundi ang maghintay, ngunit sa tuwing iniisip niya na may buhay na namang mawawala dahil kay Mayor Urbane, ay hindi niya maiwasang isipin na baka kailangan ay mas maging agresibo na siya sa mga susunod niyang hakbang at plano. Nang sumunod na gabi, ay nagdesisyon si Janjan na tuluyan ng pasukin ang bahay ni Mayor Urbane. May pakiramdam siya na doon niya makikita ang kasagutan sa mga tanong na ilang araw nang gumugulo sa kanyang isipan. Walang ingay na tumakbo si Janjan patungo sa mataas na pader na nakapalibot sa buong bakuran ng bahay ni Mayor Urbane. Isang mabilis na pagtalon at pagkapit gamit ang kanyang mga kamay ang ginawa niya, at para siyang pusang umakyat sa matarik na pader. Sa isang iglap ay nasa tuktok na siya. Tumalon siya mula roon at nang bumagsak siya sa ibaba ay wala man lang siyang naramdaman na kahit na anong sakit sa kanyang mga paa. Pinagmasdan ni Janjan ang paligid. Ang malalaking bintana ng bahay ay nakapinid at tanging ang ilaw mula sa poste sa kalsada ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang paligid. Tumingala siya at napansin niya ang isang balkonahe sa ikalawang palapag. Mabilis siyang tumakbo at tumungtong sa isang maliit na ledge sa gilid ng bahay. Saka umakyat patungo sa balkonahe. Sa ilang sandali lang, nasa itaas na siya at marahan siyang lumapit sa may pinto na nasa balkonahe. Buti na lang at hindi yun nakalak, kaya matagumpay siyang nakapasok sa loob ng bahay ng kanilang mayor. Tahimik niyang tinahak ang hallway sa ikalawang palapag habang palingalinga siya sa bawat sulok. Bumaba siya sa hagdan. Nang marating niya ang unang palapag, ay muli niyang pinagmasdan ang paligid. Walang kahit isang tao ang naroon at tila maging ang bahay na yon ay inabandona na rin. Babalik na sana siya sa ikalawang palapag
nang bigla siyang may narinig na maihinang pag-iyak. Natigilan si Janjan at nakiramdam siya ng mabuti. Sinundan niya ang pag-iyak hanggang sa napansin niya ang isang pinto sa ilalim ng hagdan. Sigurado ang binata na doon nanggagaling ang mga iyak. Nilapitan niya yon at sinubukang buksan, pero nakalak. Napamura siya sa kanyang sarili. Wala na siyang oras para humanap ng susi. Malakas niyang sinipa ang pinto at sa pangatlong sipa niya ay bumigay na nga ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang makitid na hagdan na pababa. Humigpit ang hawak niya sa patalim na nakasukbit sa kanyang bewang. Pakiramdam niya ay naulit lang ang eksena noong nagtungo siya sa lumang warehouse kung saan may mga nailigtas siyang bihag ni Mayor Urbane. Sa bawat takbang ni Janjan pababa ng hagdan, ay lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya na may halong amoy ng dugo. Nang marating niya ang ibaba ng hagdan, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa loob ng malawak na silid na yon, ay may mga taong nakaupo sa sahig. Nakatali ang mga kamay ng mga yon sa likuran at may piring ang mga mata. May ilan na mahinang humihikbi, habang ang iba naman ay tila wala ng lakas para umiyak. Ang kanilang mga katawan ay payat, marurumi at puno ng sugat. Doon na naisip ni Janjan ang katotohanan na ang mismong bahay ni Mayor Urbane ang bago nitong hideout. Sa mismong bahay na yon ginagawa ng mayor ang karumal-dumal nitong mga gawain. Hindi na nagdalawang isip si Janjan at agad siyang kumilos. Sinimulan niyang alisin ang mga piring ng mga taong naroon. "Huwag kayong matakot sa akin. Nandito ako para iligtas kayong lahat." Ngunit natigilan si Janjan nang biglang bumukas ang ilaw. Nagsigawan ang mga taong naroon. Lumingon siya sa mayagdan at doon niya nakita si Mayor Urbane na marahang bumababa sa hagdan habang may dala itong malaking klase ng baril. Huminto ito at nakangising tinignan si Janjan. Alam mo, hindi ko maintindihan kung paano ka pa nabuhay. Pero kahit gaano pa karami ang buhay na meron ka, hindi ako magsasawang patayin ka ng paulit-ulit. Hindi na nakaporma si Janjan nang itutok ng mayor ang baril sa kanya at sunod-sunod siya nitong pinaputukan. Nagtakbuhan ng mga biyag sa isang sulok at sinalo niya ang lahat ng bala na pinakawalan ni Mayor Urbane. Naramdaman ni Janjan ang matinding pagyanig ng kanyang katawan. Tumama ang mga bala sa kanyang dibdib at ulo. Sumabog ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Ilang segundo lang ang lumipas ay tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na sahig. Doon na niya naramdaman ang malamig na pagyakap sa kanya ng kamatayan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid matapos bumagsak ang dugoang katawan ni Janjan. Ang mga bihag ay tahimik at nanginginig sa takot, habang si Mayor Urbane naman ay nakangiti habang nakatutok pa rin ang baril sa bangkay ni Janjan. Ngunit sa isang iglap, biglang bumukas ang mga mata ni Janjan. Muli na naman siyang nabuhay dahil sa tangan niyang siyam na buhay ng pusa. Napasinghap siya, ngunit bago pa man siya makabangon, ay nakita niyang nag-anyong aswang na si Mayor Urbane. Mabilis na inatake ng mayor si Janjan at sinunggaban siya nito na matutulis nitong mga ngipin sa kanyang leeg. Malalim at mariing bumaon yun sa kanyang laman at naramdaman niya ang marahas na pagsipsip ng aswang sa kanyang dugo. Ramdam na ramdam ni Janjan ang mabilis na pagkaubos ng kanyang hininga. Lumabo ang kanyang paningin at namanhid ang buo niyang katawan. Hanggang sa pangalawang pagkakataon sa gabing yon ay muli siyang namatay sa kamay ni Mayor Urbane. Subalit makalipas na naman ang ilang minuto ay muling nabuhay si Janjan. Ngunit sa pagkakataon na yon ay handa na siya. Mabilis niyang kinuha ang patalim na nakasuksok sa kanyang pantalon at itinarak niya yun ng 3 beses sa tagiliran ng mayor.
Napaatras ang mayor at hindi makapaniwala sa bilis ng pagkilos ni Janjan. Bumagsak ang galit sa muka ng aswang. Mabilis namang tumayo si Janjan at ubod lakas niyang sinipa sa dibdib si Mayor Urvain. Tumalsik ito at malakas na bumangga ang likod nito sa dingding. Hindi na ako papayag. Nabawasan mo pa ng kahit na isang buhay na meron ako. Bago pa man makabangon ng maayos si Mayor Urvain, umatake na kagad si Janjan. Sinugod niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sinalubong ni Mayor si Janjan. Mabilis namang naiwasan ni Janjan ang bawat pag-atake ng Mayor. Nang makakita si Janjan ng pagkakataon, ay nagawa niyang itarak ang patalim sa dibdib ng aswang. Ngunit hindi pa rin yun bumagsak. Sa halip, muling umatake si Mayor Urvain gamit ang napakabilis nitong paggalaw. Biglang nawala sa harapan ni Janjan ang aswang. At huli na, para mapagtanto niyang nasa likuran na niya ang mayor. Naramdaman na lang niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod na nagdulot ng malalalim na sugat. Hindi niya ininda ang mga sugat na yon at humarap siya sa aswang. Nagpakawala siya ng malalakas na suntok na tumama sa sikmura ng aswang. Sinundan agad yon ng paghiwa sa braso nito gamit ang kanyang patalim. Umatras si Mayor Urvain habang galit na galit itong umaangil. Sumuko ka ng demonyo ka! Pagbayaran mo na lahat ng kasamaan na ginawa mo! Mas mabuti pang mamatay na lang ako kesa sumuko. Pero hindi yun mangyayari dahil sigurado ko na ikaw ang mamamatay sa ating dalawa. Mahigpit na hinawakan ni Janjan ang kanyang patalim. Sumugod siya at muling nagsalubong ang lakas at bilis nila ng aswang. Hanggang sa napansin niya na humina ang depensa ni Mayor Urvain dahil sa mga sugat nito. Ginamit niya ang pagkakataon na yon upang gilitan ito sa leeg ng maraming beses. Bumulwak ang masaganang dugo sa malaking sugat ng aswang sa leeg. Napatda si Mayor Urvain. Tila hindi ito makapaniwala sa nangyari. Napasandal ito sa dingding at dumausdos ang katawan nito hanggang sa mapaupo na ito sa sahig. Maya-maya lang ay hindi na ito gumagalaw at tuluyan na itong binawian ng buhay. Habol ni Janjan ang kanyang paghinga habang nakatingin siya sa walang buhay na katawan ni Mayor Urvain. Tinignan niya ang mga taong naroon na kahit bakas pa rin ang takot sa muka, ay ramdam niya ang pasasalamat ng mga yon sa kanya. Matapos mapatay si Mayor Urvain, ay agad na tumakas palabas ng bahay si Janjan kasama ang mga nailigtas niyang bihag. Sa tulong ng media at ilang matataas na opisyal, isinapubliko ang mga ebidensyang natagpuan sa loob ng bahay ng mayor. Tumistigo ang mga bihag na nakaligtas laban sa dating mayor. Bagamat hindi na pinaniwalaan ng mga otoridad ang ideya na isa tong aswang, sapat na kay Janjan na nabunyag ang kasamaan ni Mayor Urvain. Bumalik na sa normal ang buhay ni Janjan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang serbisyo bilang isang tapat na pulis. Ngunit sa kabila ng kanyang tila ordinaryong pamumuhay, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Patuloy niyang pinaghusay ang kanyang kakaibang kakayahan sa tulong ni Mang Gaspar. Sa bawat pagsasanay niya, ay mas lalo niyang natututunan ang tunay na sukdulan ng kanyang kapangyarihan at kung paano niya pa yun magagamit sa mas tamang paraan.